Mababa ang tingin ng mundo kay Betty dahil sa kanyang timbang. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagtataksil ng nag-iisang lalaking minahal niya. Si Leandro na nakipagkuntsaba sa mapang-aping si Stephanie para hiyain siya sa harap ng maraming tao. Umalis siyang luhaan, sugatan at may matinding puot sa puso. Pagkalipas ng ilang taon, isang nagniningning na bituin ang yuyuga sa industriya ng showbiz. Si Beatrice, ang pinakasikat at pinakamagandang aktres ng kanyang henerasyon. Walang nakakakilala na siya ang dating baboy na tinapakan ng lahat. Nagbalik siya para sa isang layunin, ang pabagsakin si Leandro at ang pamilya nito. Ngunit sa kanyang paghihiganti, matutuklasan niya ang isang lihim na magpapabago sa lahat. Ang akala niyang kaaway, baka siya palang tunay na nagligtas sa kanya. Kaya ba ng pusong nagpapakain sa galit na magpatawad kapag ang katotohanan na ang nanamit? Isang kwento ng matinding paghihiganti, mapaglarong tadhana at pag-ibig na handang magsakripisyo. Basang-basa sa ulan si Betty habang nakatayo sa labas ng mansyon ng mga bilyonaryong pamilya ni Stephanie. Hawak niyang isang kahon ng cake na personal niyang ginawa para sa kaarawan ni Leandro. Ang lalaking lihim niyang iniibig at akala niya ay nagtatangi rin sa kanya. Mataba si Betty. Palaging tampulan ng tukso sa universidad. Ngunit sa tuwing ngumingiti si Leandro sa kanya, nararamdaman niyang may halaga siya sa mundo. Pumasok siya sa malaking bulwagan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang lahat ng mga mayayaman at magagandang panauhin ay nakatingin sa kanya. May ngising aso sa mga labi. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Leandro kasama si Stephanie, ang pinakasikat na reyna ng kanilang paaralan at anak ng mayamang si Marta. Tingnan niyo kung sinong narito. Ang dambuhalang linta. Malakas na nirehestro ng boses ni Stephanie ang buong silid gamit ang mikropono. Nagtawanan ng lahat. Lumapit si Betty kay Leandro. Nanginginig ang mga kamay habang inaalay ang cake. Leandro, happy birthday. Akala ko ba sabi mo sa text? Hindi tinanggap ni Leandro ang cake. Sa halip, tinabig niya ito kaya nahulog sa sahig at nasira. Sabi ko, Betty, nagpaloko ka na naman. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Isang matabang babae na walang silbi. Akala mo ba papatulan kita? Ginamit lang kita para ipasa ang mga plates ko sa arkitektura. Malabig na saad ng lalaki. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na sumaksak sa puso ni Betty. Kitang-kita niyang pag-akbay ni Leandro kay Stephanie. Ang lalaking akala niya nag-iisang liwanag niya ay ang siyang maglulubog pala sa kanya sa pinakamadilim na balon ng kahihiyan. Umiiyak na tumakbo si Betty palabas. Bitbit ang nadurog na puso at nadungisang pagkatao. Lahat kayo, pagbabayaran niyo to. Isang sumpa ang binitawan ni Betty habang nakaluhod sa gilid ng kalsada, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Sa mismong gabing iyon, nagpa siya siyang hindi na siya muling aapihin ng kahit na sino. Hindi na siya si Betty na mataba, lampa at madaling lokohin. Lumipas ang 5 taon, sa bansang Amerika, isang matinding disiplina ang pinagdaanan ni Betty sa tulong ng isang mayamang doktor na nakatuklas sa kanyang natatagong talento sa pag-arte. Si Direk Anselmo. Si Anselmo ang naging gabay niya, hindi lamang sa pagpapapayat at pag-aalaga ng katawan, kundi maging sa pagpapatigas ng kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng tamang dieta, matinding ehersisyo, at ilang siyentipikong tulong, nagbago ang kanyang anyo. Ang dating bilugang mukha ay naging perpektong hugis puso.
Ang matabang pangangatawan ay naging hubog kandila na hinahangad ng lahat. Ngunit higit sa pisikal na anyo, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay napalitan ng malamig at matalim na titig ng isang lobo na handang manila ng prey. "Handa ka na ba, Beatrice?" Tanong sa kanya ni Direk Anselmo bago sila sumakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Si Beatrice ang bagong pangalan na binigay sa kanya ng tadhana. Ang pangalang titingalain ng buong bansa. Tumingin si Beatrice sa bintana ng eroplano at ngumiti ng malapad. "Matagal na akong handa, Tito. Sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap ko at hihingi ng tawad sa lahat ng ginawa nila sa akin." Isang marangyang press conference ang idinao sa pinakamalaking hotel sa bansa para sa pagbabalik ng nag-iisang Beatrice, ang international sensation na pumirma ng eksklusibong kontrata sa pinakamalaking network. Ang lahat ng mamamahayag ay nag-uunahan na makuha ang kanyang pahayag. Nakasuot siya ng pulang kasuotan na lalo nagpalitaw ng kanyang perpektong ganda. Sa sulok ng silid, naroon ang pamilya ni Chris, ang bagong producer ng kanyang teleserye. Kasama ni Chris sa gabing iyon ang arkitekto ng kumpanya na walang iba kundi si Leandro. Kasama din ito si Stephanie, na ngayon ay isang bumubulusok na ang karera bilang modelo dahil sa mga iskandalo. Nang magtagpo ang mga mata ni Beatrice at Leandro, naramdaman ng lalaki ang isang pamilyar na kaba. May kung ano sa mga mata ng sikat na aktres na nagpaalala sa kanya sa nakaraan. Ngunit agad niya itong ibinaksi. Paano ang isang napakagandang Diyosa ay magiging ang matabang babae na itinaboy niya noon? Lumapit si Stephanie kay Beatrice para makipagplastikan. "Hi Beatrice, I'm Stephanie and I hope we can work together soon." Tiningnan siya ni Beatrice mula ulo hanggang paa. Isang mapang-aping tingin na dating ginagawa ni Stephanie sa kanya. "Talaga? Hinihingi ko lang sa mga katrabaho ko ay may tunay na talento. Hindi lang puro ganda na ritoke pa." Sagot ni Beatrice sa narinig ng maraming reporter. Napahiya si Stephanie sa harap ng media. At ang unang bala ng paghihiganti ay matagumpay na naitanim. Nagsimula ang produksyon ng pinakamalaking teleserye ng taon. Dahil sa impluwensya ni Beatrice at ng producer na si Chris, nakuha ni Beatrice na rekomenda ang kumpanya ni Leandro para sa paggawa ng mga set at lokasyon ng shooting. Negosyo ito na labis na kailangan ng pamilya ni Leandro. Dahil sa unti-unti silang nalulubog sa utang, bunga ng maluhong pamumuhay ni Marta, ang ina ni Stephanie. "Salamat sa tiwala, Miss Beatrice." Wika ni Leandro na makausap sila ng personal sa opisina nito para sa pagpirma ng kontrata. Malapit ang agwat nila sa isa't isa. Naamoy ni Leandro ang mamahaling pabango ng aktres. Isang amoy na nagpabilis ang tibok ng kanyang puso. "Huwag ka magpasalamat sa akin, Mr. Illustre. Negosyo to. At kapag hindi mo na ibigay ang kalidad ng gusto ko, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan ng kumpanya mo." Malamig na banta ni Beatrice habang nakaupo at may hawak na pluma. Titigan siya ng matagal ni Leandro. "May nagawa ba akong masama sa inyo noon? Parang galit na galit kayo sa akin." Napatigil si Beatrice, ngunit agad ding ngumiti ng nakakatuya. "Wala naman. Sadyang ayaw ko lang sa mga lalaking mukhang manloloko at manggagamit. Magtrabaho ka na kung ayaw mong bawiin kong kontrata ngayon din." Lumabas si Leandro na may mabigat na pakiramdam, habang si Beatrice naman ay napakuyom ng palad. Ang laro ay opisyal nang nagsimula. Ginamit ni Beatrice ang kanyang ganda at karisma para maakit si Leandro. Madalas niyang ayain ang lalaki sa mga pribadong hapunan sa ngalan ng pag-uusap tungkol sa proyekto. Si Stephanie naman ay unti-unting nagwawala sa selos. Madalas mag-away ang dalawa dahil napapansin ni Stephanie
na unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Leandro sa sikat na aktres. Isang gabi sa isang tahimik na restaurant sa tabi ng dagat. Nag-usap sina Beatrice at Leandro. Bakit single ka pa rin hanggang ngayon, Leandro? Sa gwapo mong yan, paniguradong marami kang pinaiyak na babae. Pambubuyo ni Beatrice habang umiinom ng alak. Yumuko si Leandro at may lungkot sa kanyang mga mata. May isang babae ako nagawa ng malaking kasalanan noon. At hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil hinayaan kong masaktan siya ng husto dahil sa katubagan ko. Napatigil si Beatrice. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sino siya? Si Stephanie ba? Tanong niya. Hindi. Isang babaeng nagngangalang Betty. Siya ang pinakamabait na taong nakilala ko. Pero binaliwala ko siya dahil sa takot ko sa sasabihin ng ibang tao at sa panggigipit ng pamilya ni Stephanie sa mga magulang ko. Tapat na sagot ng lalaki at biglang nakaramdam ng kirot si Beatrice. Totoo ba ang pagsisisi nito? O bahagi lang to ng bagong drama ni Leandro para makuha ang kanyang tiwala? Nagmatigas ang kanyang puso at hindi siya dapat magpaloko muli. Hindi matanggap ni Stephanie na unti-unting nawawala sa kanya si Leandro at ang karangyaan. Sa tulong ng kanyang inang si Marta, nag-isip sila ng maitim na balak. Kinausap nila si Chris, ang producer, para maghanap ng butas sa nakaraan ni Beatrice. Sa pamamagitan ng isang pribadong investigador, nakuha nila ang mga lumang dokumento ng ospital at mga larawan bago sa mailalim sa matinding pagbabago si Beatrice sa Amerika. Heto ng katapusan ng peking reyna na yan. Humahalakak na sabi ni Stephanie habang hawak ang mga larawan ng dating matabang si Betty. Kinaumagahan, sa gitna ng isang malaking press event para sa serye, biglang lumitaw sa malaking screen ang mga larawan ng dating Betty. Nagkagulo ang mga reporter. Bulungan dito, bulungan doon. Lumapit si Stephanie sa entablado at may hawak na mikropono. Tingnan ninyo ang inyong pinupuring Diyosa. Siya ay walang iba kundi ang matabang si Betty na binaliwala noon. Isang peking babae na nagparitoke para lang makapaghiganti. Nakatayo lang si Beatrice sa entablado at hindi gumagalhaw. Inaasahan niya ang hakbang na ito ni na Stephanie. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang reaksyon ng isang tao. Si Leandro ay biglang tumakbo paakyat ng entablado. Hinarangan ng mga kamera at hinubad ng kanyang Amerikana para itakip sa balikat ni Beatrice. Umalis kayo! Walang sino mang may karapatang bastusin siya! Sigaw ni Leandro na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Beatrice. Matapos ang kaguluhan, dinala ni Leandro si Beatrice sa isang tahimik na silid. Doon hindi na napigilan ng babae ang kanyang sarili. Itinulak niya si Leandro. Bakit mo ginawa yun? Para magmukha kang bayani? Oo, ako si Betty. Ang babaeng tinapon mo na parang basura 5 taon na nakakaraan. Ngayong alam mo na. Ano? Pagtatawanan mo pa rin ba ako? Sigaw ni Beatrice habang umaagos sa mga luha. Tumingin si Leandro sa kanya, puno ng pagmamahal at matinding hapis sa mga mata. Lumuhod ang lalaki sa harapan niya. Isang bagay na hindi kailanman inakala ni Beatrice sa gagawin ng isang ilustre. Betty, alam ko. Alam ko simula pa lang nung unang araw na nagkita tayo sa press conference. Bulong ni Leandro at natigilan si Beatrice. Anong sabi mo? Hindi ko makakalimutan ang mga mata mo. Kahit magbago pa ang anyo mo, at gusto ko malaman mo ang totoo. Nung gabing hiyain ka sa party, hindi ko gustong gawin yun. Umiiyak na paliwanag ng lalaki. Bago ang gabing yun, nalaman kong balak kang ipapatay ni Marta at ng mga tauhan niya dahil nalaman nilang may gusto ako sa iyo. Binantaan nila ang buhay mo at ng pamilya ko. At ang tanging paraan para layuan ka nila at hindi ka masaktan na yung saktan kita ng husto para umalis ka. At hindi ka na nila pag-initan pa. Ginawa ko yun para iligtas ang buhay mo, Betty.
Parang biniyak ang mundo ni Beatrice sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Hindi! Nagsisinungaling ka! Ginagawa mo lang yan para hindi kita tuluyang pabagsakin. Pagmamatigas niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Derek Anselmo. Wika ni Leandro. Si Anselmo ay pinsan ng tatay ko. At ako nakiusap sa kanya noon na dalhin ka sa Amerika. Alagaan ka at tulungan ka sa lahat ng kailangan mo nang hindi mo nalalaman ng galing sa akin ang suporta. Ang perang ginamit mo doon, kalahati nun ay galing sa mga naipon ko mula sa mga proyekto ko. Agad na tinawagan ni Beatrice si Derek Anselmo gamit ng kanyang telepono. Naka-loudspeaker ito at sa kabilang linya ay bumutong hininga ang matandang direktor. Betty, totoo ang lahat ng sinabi ni Leandro. Patawad kung itinago ko sa iyo. Nakiusap siya sa akin na huwag sabihin dahil ayaw niyang mabalisa ka habang nagpapagaling at nag-aaral doon. Mahal ka ng lalaking yan, Betty. Pinoprotektahan ka lang niya mula sa kasamaan ni Marta at Stephanie. Nabitawan ni Beatrice ang kanyang telepono. Ang buong akala niya ay siya ang biktima na nagbalik para maghiganti. Ngunit ang lalaki palang itinuring niyang mortal na kaaway, ang siyang lihim na nag-alay ng sariling kaligayahan para lang sa kanyang kaligtasan at kinabukasan. Ang katotohanan ay nagdulot ng bagong lakas kay Beatrice. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagalit kay Leandro ang laman ng kanyang puso, kundi ang kagustuhang wakasan ng kasamaan ni Stephanie at Marta. Nag-usap sila ng masinsinan ni Leandro kasama si Chris, na lumabas sa kakampi pala at hindi kasabat ni Stephanie, kundi nagkunwari lamang para makuha ang ebidensya laban sa mag-ina. Matagal nang nagnanakaw ng pondo sa universidad at sa ilang ahensya ng gobyerno si Marta. Saan ni Chris habang nagpapakita ng mga dokumento sa kanilang pagpupulong. At si Stephanie naman ay may mga illegal na transaksyon sa mga peking produkto at panggigipit sa mga kapwa niya artista. Panahon na para tapusin ang karangyaan na itinayo niya sa ibabaw ng luha ng ibang tao. Deklara ni Beatrice na ngayon ay mas maging matatag. Sa tabi niya ay hinawakan ni Leandro ang kanyang kamay. Ang hawak na iyon ay nagpabalik ng init ng matagal nang nawala sa puso ng dating si Betty. Pinalano nila ang isang malaking paglalantad. Hindi sa paraan ng maruming pagiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tunay na batas at katarungan. Gagamitin nila ang susunod na malaking fashion gala kung saan nakatakdang maging pangunahing modelo si Stephanie para isagawa ang huling pagbagsak ng martilyo. Dumating ang gabi ng Grand Fashion Gala. Puno ng marangyang dekorasyon ng bulwagan. Nakasuot si Stephanie ng isang mamahaling gown. Nagmamalaki sa pag-aakalang nagtagumpay siya sa pagpapasira sa reputasyon ni Beatrice. Habang naglalakad siya sa tula-tulang entablado, biglang namatay ang mga ilaw. Nang muling bumukas ang liwanag, ang malaking screen sa likod ay hindi nagpakita ng disenyo ng damit, kundi ang mga video ng aktwal na pag-uusap ni Marta at ng kanilang mga kasabwat tungkol sa malalaking anomalya. Kabilang ang pagbabanta sa buhay ni Betty taon na nakakaraan. Lumabas din ang mga bank account statement na nagpapatunay ng kanilang mga krimen. Pumasok sa loob ng bulwagan ng mga otoridad at mga pulis kasama ang mga warrant of arrest para kina Marta at Stephanie. Nagkagulo ang mga dumalo. Hindi to totoo! Firm up to! Isigaw ni Marta habang pinupusasa ng mga pulis. Lumapit si Beatrice kasama si Leandro sa kanyang tabi. Nakasuot si Beatrice ang isang simpleng puting bestida. Mukha napakayaman at marangal, malayo sa maruming pagkatao ng mga nakapuro ng kasalanan. Ang hustisya ay walang pinipiling timbang o katayuan sa buhay, Stephanie. Kung ano ang itinanim ninyo, siyang aanihin ninyo ngayon. Pahayag ni Beatrice. Umiiyak at sumisigaw na hinalos ng mga pulis sa mag-ina palabas ng bulwagan. Matapos ang marahas na gabi ng pagbagsak ng kanilang mga kaaway, dinala ni Leandro si Beatrice sa isang pamilyar na lugar.
Sa lumang hardin sa likod ng universidad, kung saan sila madalas mag-usap noon nang magkaibigan pa sila. Payapa ang paligid at tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang liwanag ng buwan ang nagbibigay buhay sa gabi. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno. Tumikin si Leandro kay Beatrice at may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngayong tapos na ang lahat, Betty o Beatrice, alam kong marami ka nang narating at isa ka ng sikat na bituin. Siguro hindi mo na kailangan ng isang katulad ko na naging bahagi ng masakit mong nakaraan. Humarap sa kanya si Beatrice at hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng lalaki. Nararamdaman ang init nito. Buong akala ko, nabuhay ako sa loob ng 5 taon dahil sa galit. Pero ngayong alam ko na ang totoo, napagtanto ko na nabuhay ako dahil sa pagmamahal mo na mag-iingat sa akin mula sa malayo. Hindi ako si Beatrice lang. At hindi lang din ako si Betty. Ako ang babaeng binuo ng sakripisyo mo, Leandro. Naluha si Leandro sa narinig at hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Hinila niya si Beatrice patungo sa isang mahigpit na yakap. Natila ba natatakot na muli itong mawala? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at matagal na halik. Isang halik ng pagpapatawad, pagbawi sa mga taong nawala, at pangako ng bagong simula. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang malaking iskandalo. Tuluyan ng nakulong sina Martha at Stephanie dahil sa patong-patong na kasong plunder at estafa. Ang karera naman ni Beatrice ay lalo naging matatag. Salip na itago ang kanyang nakaraan bilang amatabang si Betty, ginamit niya to para maging inspirasyon sa marami. Nagtatag siya ng isang pundasyon para sa mga kababaihang nakakaranas ng body shaming at pambubulas. Ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa laki ng bewang o sa kinis sa mukha. Pahayag ni Beatrice sa isang panayam sa telebisyon na naging viral sa buong bansa. Ito'y matatagpuan sa lakas ng iyong loob na bumangon mula sa putik at sa kakayahang magpatawad. Sa backstage, naghihintay si Leandro na may dalang isang malaking punpo ng mga pulang rosas. Siya na ngayon na nangungunang arkitekto ng mga malalaking proyekto ng network. At ang kanilang relasyon ni Beatrice ay hindi nalihim sa publiko. Tanggap at minamahal sila ng mga tagahanga. Nang matapos ang panayam, agad na tumakbo si Beatrice patungo kay Leandro. Napanood mo? Nakangiting tanong niya. Oo, at gabi-gabi mo akong pinapahanga, aking bituin. Sagot ni Leandro sabay halik sa kanyang noo. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na kailangang itago sa dilim. Malayo na sila nagmamahalan sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Bagamat maayos ang takbo ng kanilang buhay, hindi pa rin mawawala ang mga hamon ng pagkakaroon ng karelasyon ng isang sikat na artista. May mga ilang kontrabida pa rin sa industriya na sinusubukang sirain ng kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga peking balita na ginamit lamang ni Leandro ang yaman at sikat ni Beatrice para sa kanyang sariling kumpanya. Isang gabi, habang nag-ayos sa mga gamit sa bagong bahay na pinatayo ni Leandro para sa kanyang hinaharap, nakita ni Beatrice sa tila malalim ang iniisip ng kasintahan. May problema ba, mahal? Tanong niya. Habang lumalapit at pinapahinga ang ulo sa balikat nito. Minsan, naisip ko lang kung tama ba na pumasok ako sa mundo mo. Buntong hininga ni Leandro. Ayaw ko maging pabigat sa iyo o maging dahilan para pag-usapan ka ng masama ng mga tao. Humarap sa kanya si Beatrice at hinawakan ng kanyang mga kamay. Leandro, nung mataba pa ako at walang sino man ang pumapansin sa akin, ikaw lang ang nakakita ng halaga ko. Ngayong ang buong mundo ay nakatingin sa akin, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga ay kung paano mo ako tinitingnan. Hindi bilang isang sikat na artista, kundi bilang ang babaeng pinili mong protektahan. Magkasama nating haharapin ang lahat. Tandaan mo yan. Ang mga salitang iyon ay sapat na para pawiin ang anumang pag-alinlangan sa puso ng arkitekto. Nagpa siya si Leandro na dalhin si Beatrice sa isang bakasyon
sa isang eksklusibong resort sa Palawan upang makapagpahinga mula sa kanilang mga abalang schedule. Doon, malayo sa mga kamera, sa mga reporter at sa ingin ng syudad, naramdaman nilang tunay na kalayaan. Naglakad-lakad sila sa pinong puting buhangin habang papalubog ang araw na nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa kalangitan. Ang ganda ng paligid, wika ni Beatrice habang nakatanaw sa malawak ng karagatan. Salamat sa pagdadala sa akin dito, Leandro. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Betty. Sagot ni Leandro gamit ang pangalang mas malapit sa kanyang puso. Biglang tumigil si Leandro sa paglalakad at humarap kay Beatrice. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. At mula sa kanyang bulsa ay naglabas siya ng isang maliit na pelus na kahon. Pagkabukas ito, tumambad ang isang nagniningning na singsing na may disenyong hugis bituin. 5 taon kitang hinintay at habang buhay kitang mamahalin, Betty. Binigyan mo ako ng pagkakataong itama ang aking mga pagkakamali at mahalin ka ng walang takot. Will you marry me? Tanong ni Leandro habang nanginginig ang boses sa matinding emosyon. Napatakip ng bibig si Beatrice at muling idinaluyong ng mga luha ng kaligayahan ng kanyang mga mata. Yes, Leandro. Yes. 1,000,000 beses yes. Isinot ni Leandro ang singsing sa kanyang taliri. At sabay sila nagyakap habang sumasabay ang hampas ng mga alon sa kanilang walang kapantay na kagalakan. Ginanap ang kasal ni Leandro at Beatrice sa isang pribado, ngunit napakagandang simbahan sa ibabaw ng burol na nakaharap sa dagat. Ang mga dumalo ay ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan tulad ni Derek, Anselmo at Chris na naging malaking bahagi ng kanilang paglalakbay. Napakaganda ni Beatrice sa kanyang mahabang puting trahe de boda. Habang naglalakad siya sa altar, nakatingin sa kanya si Leandro na may mga matang puno na paghanga at pasasalamat sa tadhana. Ang dating dalagang inalipusta at pinakita ng hustisya ay nakatayo pa ngayon bilang isang reyna. Hindi lang sa entablado, kundi sa buhay na ng lalaki tunay na nagmamahal sa kanya. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, nangangako akong ako ang magiging iyong kalasag sa bawat dinadaluhong ng bagyo at ang iyong pinakamalaking tagahanga sa bawat tagumpay. Sa Leandro sa kanyang panata. At nangangako din ako, tugon naman ni Beatrice, habang nakangiti ng buong ningning, na ang pusong ito ay sa'yo lamang. Mula sa panahong ako ay walang-wala, hanggang ngayon na nasa akin ang lahat, ikaw ang aking pinakamagandang kwento. Matapos silang ideklarang mag-asawa, nagpalitan sila ng halik na selyo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang paghihiganti na dati napagtiim sa puso ni Betty, napalitan ng isang maningning na liwanag ng pagpapatawad at tunay na ligaya. Sila ay malaya na, masaya, at magkasama nga harapin ang bawat bukas na puno ng pag-asa. Ang mga unang buwan ng buhay mag-asawa ni Leandro at Beatrice ay parang isang panaginip na walang katapusan. Lumipat sila sa isang modernong mansyon na si Leandro mismo ang nagdisenyo. Isang bahay na puno ng malalaking bintana, liwanag at malalawak na espasyo. Malayong malayo sa madidilim na sulok ng kanilang nakaraan. Gayunpaman, ang mundo ng showbiz ay hindi madaling iwanan. At ang katanyagan ni Beatrice ay patuloy na humihila sa kanya pabalik sa ilalim ng mga spotlight. Isang gabi, habang naghahanda si Leandro ng hapunan, dumating si Beatrice na halatang pagod na pagod mula sa isang magdamagang shooting para sa kanyang bagong pelikula. Kasama niya ang kanyang bagong leading man, isang sikat at gwapong aktor na nagngangalang Marco, na naghatid sa kanya hanggang sa tapat ng pinto dahil nasiraan ang sasakyan ng aktres. Natanaw ni Leandro mula sa bintana ang pag-alalay ni Marco kay Beatrice. At kahit alam niyang trabaho lang ito, hindi niya napigilang makaramdam ng kaunting kirot sa kanyang dibdib. Salamat, Marco. Narinig niyang sabi ni Beatrice bago pumasok sa loob. Nang magsarang pinto,
sinalubong siya ni Leandro ng may pilit ng ngiti. "Kumusta ang shooting, mahal?" tanong ng arkitekto. Napansin agad ni Beatrice sa malamig na tono ng asawa. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likod. "Mahal, pagod lang ako at huwag ka mag-alala kay Marco. Alam mo namang sa'yo lang ang pusong ito, di ba?" Bagamat nagkaayos sila ng gabing iyon, unti-unting naramdaman ng mag-asawa na ang kanilang pribadong buhay ay unti-unti nang pinapakaalaman ng publiko. Habang abala mag-asawa sa kanilang mga karera, isang hindi inaasahang balita ang niyanig ang kanilang tahimik na mundo. Nakatanggap si Chris, ang kanilang kaibigang producer, ng impormasyon na pansamantalang nakalaya si Stephanie mula sa kulungan dahil sa isang piyansa na binayaran ng isang misteryosong mayamang negosyante. Si Marta naman ay nanatiling nakapiit dahil sa mas mabibigat na kaso ng korupsyon. "Mag-ingat kayo, Leandro, Beatrice," babala ni Chris sa kanila sa isang pribadong tawag. Si Stephanie walang natitirang karangalan at ang taong may sugat sa igo ay mas mapanganib kaysa sa lobong nagugutom. Hindi nagtagal at nagsimulang makatanggap si Beatrice sa mga kakaibang regalo sa kanyang dressing room. Mga tuyong rosas, mga litrato ng dating si Betty na may mga hiwa ng patalim, at mga sulat na walang pangalan, ngunit may nakasulat na, "Ang reyna na gawa sa rito kay madali ng pabagsakin." Imbis na matakot, ang lumang tapang ni Betty ay muling nag-alab sa loob ni Beatrice. "Hindi ko nahahayaan takutin niya ako muli," seryosong sabi ni Beatrice kay Leandro habang hawak ang isa sa mga sulat. Hinawakan ni Leandro ang kanyang balikat ng mahigpit. "Hindi kita iiwan, mahal. Sa pagkakataong ito, magkasama natin haharapin ang anino ng nakaraan." Nagpasya silang mag-set ng patibong sa tulong ng mga otoridad upang tuloy ang wakasan ng pagbabanta ni Stephanie. Ginamit ni Beatrice at Leandro ang gabi ng Star Awards kung saan nominado si Beatrice bilang pinakamahusay na aktres. Upang isagawa ang kanilang plano, alam nilang hindi palalampasin ni Stephanie ang pagkakataong iyon para gumawa ng eksena at sirain ang pinakamalaking gabi ni Beatrice. Nagkunwari si Beatrice ang mag-isa sa kanyang pribadong holding room bago magsimula ang programa, habang si Leandro at ang mga nakasilbil na puris ay nakatago sa katabing silid. Eksaktong alas 8 ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng holding room. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie. Ngunit nang iangat nito ang kanyang ulo, nakumpirma ng lahat na si Stephanie nga ito. May hawak siyang isang bote ng asido. May galit at baliw na ang ngiti sa kanyang mga labi. "Akala mo ba? Tapos na tayo, Betty?" sigaw ni Stephanie habang itinutok ang bote. "Sinira mo ang buhay ko. Ngayon sisiguraduhin kong masisira din ang mukha mong pinagmamalaki mo." Bago pa man maihagis si Stephanie ang likido, mabilis na lumabas si Leandro mula sa taguan at hinarangan si Beatrice. Habang ang mga pulis ay mabilis na dinaluhong at pinaluhod si Stephanie sa sahig. Nabitawan ang bote at ligtas na nakuha ng mga otoridad. "Huli ka, Stephanie," malamig na sabi ni Leandro habang yakap-yakap ang nanginginig, ngunit matapang na asawa. Sa pagkakataong ito, wala nang piyansa ang makakapagligtas kay Stephanie dahil sa hayagang pagtatangka sa buhay ng isang tao. Matapos ang marahas na pagtatangka ni Stephanie, tuluyan ang itong dinala sa isang maximum security facility, kasama ang pagbawi sa lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya nito, upang ibayad sa mga biktima ng kanilang staffa. Ang katahimikan ay muli nagbalik sa buhay ni Leandro at Beatrice. Ngunit ang mas malaking sorpresa ay dumarating sa pinakatahimik na paraan. Isang umaga, habang nag-aalmusal, nakaramdam si Beatrice sa matinding pagkahilo at pagsusuka. Agad siyang inasikaso na nag-aalalang si Leandro. "Magpatingin na tayo sa doktor, mahal. Masyado ka na yata napapagod sa mga nakaraang linggo." Pag-aalala ng asawa. Pagdating sa ospital, matapos ang ilang serye ng pagsusuri, lumabas ang doktor na may malawak na ngiti sa mga labi. "Congratulations, Mr. and Mrs. Illustre. Malusog ang asawa niyo at siya'y 2 buwang buntis." Napatigil ang mundo ni Leandro at Beatrice. Tumingin si Leandro sa asawa
At ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay dahan-dahang umagos sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang tiyan ni Beatrice na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong universo. Isang sanggol. Mahal, magiging magulang na tayo. Bulong ni Leandro. Si Beatrice naman ay umiiyak ng umiti. Napagtanto na ang bawat liwang pumatak sa kanyang nakaraan. Bilang ang alipustang si Betty ay pinalitan ng Diyos ng isang himala na hindi mapapantaya ng anumang katanyagan sa mundo. Ginanap ang isang marangyang baby shower sa malawak na hardin na mansyon ni Leandro at Beatrice. Naroon si Derek Anselmo na ngayon ay tumatayong lolo na magiging sanggol. At si Chris na walang tigil sa pagbibigay ng mga regalo. Masayang-sayang paligid, puno ng tawanan, musika at pagmamahal. Si Beatrice, na ngayon ay may kapansin-pansing pregnancy glow, ay mas lalong gawanda sa kanyang simpleng kasuotan. Habang si Leandro ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Palagi nakalalay ang kamay sa kanyang bewang. Nang lumubog ang araw, humiwalay ang mag-asawa sa mga bisita at naglakad patungo sa balkonahe na nakatanaw sa isang magandang lawa. Niyakap ni Leandro si Beatrice mula sa likod, habang magkasabay nilang hinahaplos ang malaki-laking tiyan ng aktres. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Betty. Bulong ni Leandro sa kanyang tenga. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mahalin ka at maging ama ng anak mo. Humarap sa kanya si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagniningning tulad ng mga bituin sa kalangitan. Salamat din, Leandro, dahil ikaw ang nagturo sa akin ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagpapakita ng galit, kundi ang pagpapakita na kaya natin maging masaya at magpatawad. Ang kwento ng matabang si Betty ay tapos na. Ngunit ang kwento ni Leandro, Beatrice at ng ating maliit na anghel ay ngayon palang magsisimula. Sa ilalim ng gabi na puno ng pag-asa, nagpalitan sila ng isang halik na puno ng pangako para sa isang maningning, payapa at walang katapusang bukas. Mabilis na lumipas ang 7 buwan at dumating ang sandaling pinakahintay ng lahat sa loob ng isang pribadong silid sa ospital. Maririnig ang mabibigat na paghinga ni Beatrice habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Leandro. Pawisan ng aktres ngunit baka sa kanyang mukha ang determinasyon. Sa tabi niya, walang tigil ang pagdarasal ni Leandro. Namumutla sa kaba para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Sige pa, Mrs. Ilustre, konting irin na lang, pag-iingganyo ng doktor. Sa isang huling malakas na irin ni Beatrice, binalot ng isang matinding at malakas na iyak ng sanggol ang buong silid. Agad na napaliwa si Leandro. Habang hinahalikan ng noo ng kanyang asawa, isang napakagandang sanggol na babae ang inilapag sa dibdib ni Beatrice. Siya si Baby Beatrice Felicity. Bulong ni Beatrice habang pinagmamasdan ng anak na namana ang kanyang mga mata at ang labi ni Leandro. Felicity dahil ang sanggol ay nagdala ng wagas na kaligayahan at nagbura sa natitirang pait ng nakaraan. Nang pumasok sina Derek Anselmo at Chris sa silid, hindi nila napigilang maiyak sa nasaksiyang tanawin. Ang dating babaeng pinagkaita ng pagmamahal ng mundo ay isa na ngayong ina na napapaligiran ng mga taong handang mag-alay ng buhay para sa kanya. Ngunit sa likod ng perpektong sandaling ito, isang bagong anino ang nag-aabang sa labas ng ospital. Isang buwan matapos ang binyag ni Baby Felicity, isang malaking pagtitipon ang idinaos sa mansyon ng mga ilustre. Lahat ay masaya, ngunit napansin ni Leandro ang isang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang tarangkahan. Nakasuot ito ng mamahaling suit, may magandang tindig at may mga matang, tila may malalim na hinahanap. Lumabas si Leandro para harapin ang estranghero. Magandang hapon, may kailangan ba kayo? Tanong ng arkitekto. Lumingon ng lalaki at tipid ng ngumiti. Ikaw ba ang asawa ni Betty? Ako si Anselmo Jr., ang tunay na anak ng yumaong kapatid ni Derek Anselmo. Kakauwi ko lang galing Europa. Laking gulat ni Leandro nang lumabas din si Derek Anselmo mula sa bahay at biglang nayakap ang lalaki. Anselmo Jr., akala ko hindi ka na babalik ng Pilipinas. Wika ng matandang direktor. Pinakilala si Anselmo Jr. kay Beatrice at sa unang pagtatagpo ng kanilang mga mata, nakaramdam si Beatrice ang kakaibang kaba.
May hawak na misteryo si Anselmo Jr. At sa kanya mga ngiti, tila may alam siya sa mga lihim na hindi pa natutuklasan ni Leandro at Beatrice tungkol sa tunay na pagkatao ng pamilya ni Betty. Hindi nagtagal, naging madalas ang pagbisita ni Anselmo Jr. sa pamilya. Isang gabi, habang natutulog si Baby Felicity, humingi si Anselmo Jr. ng pribadong oras para makausap sina Leandro at Beatrice sa library ng mansyon. May nilapag siyang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Betty o Beatrice, alam kong pinalaki ka sa hirap ng iyong mga umangking magulang. Panimula ni Anselmo Jr. Pero ang totoo, hindi ka basta-basta ordinaryong bata na iniwan sa kanila. Binuksan ng Anselmo Jr. ang kahon at pinakita ang mga legal na dokumento, mga lumang larawan at isang sertipiko ng kapanganakan. Laking gulat ni Beatrice na makita ang pangalan ng kanyang tunay na ina. Siya ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang malawak na lupain at kayamanan sa Visayas na dati pagmamay-ari ng pamilya ng pumanaw na asawa ni Marta. Ibig sabihin, nanginginig ang boses ni Beatrice. Oo, pagpapatuloy ni Anselmo Jr. Nalaman ni Marta noon na ikaw ang tunay na anak ng yumaong asawa niya sa unang asawa nito. Kaya kanya pinag-initan at pinagmalupitan noon. Dahil kapag nalaman ng batas ang totoo, lahat ng kayamanan na ginagamit ni Stephanie at Marta ngayon ay mapupunta sa'yo. Hindi ka lang basta pinaglaruan dahil sa timbang mo, Betty. Binala ka nilang sirain para hindi mo makuha ang para sa'yo. Ang revelasyong iyon ay nagdulot ng panibagong ingay sa media. Ang buong bansa iniyanig sa balita na ang sikat na atresa si Beatrice ay ang tunay na eredera o tagapagmana ng isa sa pinakamalaking imperyo ng lupain sa bansa. Dahil dito, lalong tumaas ang estado ni Beatrice. Hindi na lang bilang artista kundi bilang isa sa pinakamayamang babae sa lipunan. Ngunit ang yamang ito ay nagdala rin ng pagsubok sa kanilang mag-asawa. Dahil sa dami ng mga negosyong kailangan sikasuhin ni Beatrice, unti-unti siyang nawawala ng oras para kay Leandro at sa kanilang anak. Palagi siyang nasa mga board meeting, kasama si Anselmo Jr. na siyang tumatayong legal at financial advisor niya. Nagsimulang dapuan ng selos at inggit ang ilang mga tao sa paligid. May mga chismis na kumalat sa mga tabloid na mukhang mas bagay raw si Beatrice kay Anselmo Jr. dahil pareho silang mas mataas na antas ng lipunan. Samantalang si Leandro ay nananatiling isang arkitekto lamang. Isang gabi, habang naghihintay si Leandro sa sala, madaling araw na nakauwi si Beatrice kasama si Anselmo Jr. Salamat sa paghatid, Anselmo, wika ni Beatrice. Nang makalis ang lalaki, hinarap ni Leandro ang asawa na may bigat sa puso. Kailangan mo ba talagang magpaabot ng madaling araw kasama niya, Beatrice? Tanong ni Leandro gamit ang pangalang pang showbiz ito na nagpapakita ng agwat sa pagitan nila. Napatigil si Beatrice sa tanong ni Leandro. Mahal, negosyo to. Alam mo namang binabawi ko lang ang mga ari-ari ang ninakaw ni na Marta sa pamilya ko. Diba? Para din to sa kinabukasan ni Felicity. Depensa ng aktres. Pero paano naman tayo? Seryosong sagot ni Leandro. Hindi ko kailangan ng yaman mo, Betty. Ang kailangan ko ay asawa ko. Ang kailangan ni Felicity ay ang ina niya. Ito mga nakarang linggo, para nagiging katulad mo na rin ang mga taong nang api sa'yo noon. Puro kapangyarihan at pera na ang nakikita mo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang malaking lamat sa kanilang relasyon. Nasaktan si Beatrice sa paratang ng asawa. Sa unang pagkakataon mula nang sila ay kasal, natulog sila sa magkahiwalay na silid. Kinaumagahan, umalis si Leandro ng maaga bitbit ang kanyang mga gamit sa trabaho at si Baby Felicity ay iniwan muna sa pangangalaga ng kanyang yaya at ni Direk Anselmo. Napansin ni Direk Anselmo ang tensyon at kinausap niya si Beatrice. Betty, ang yaman ay lumilipas. Pero ang lalaking nag-alay ng buhay para sa'yo nung wala ka pa niyan, huwag mong hayaang mawala dahil lang sa mga papel at titulo. Habang nagkakaroon ng malamig na pader sa pagitan ni Leandro at Beatrice,
Isang masamang balita ang dumating mula sa site ng pinakamalaking proyekto ng kumpanya ni Leandro. Isang malaking sunog ang biglang sumiklab sa isang gusaling ginagawa nila sa gitna ng syudad dahil sa isang aksidente sa kuryente. Nang mabalita nito ni Beatrice, habang nasa gitna ng isang corporate meeting, biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nabitawan niya ang kanyang mga dokumento. Leandro! Bulong niya. Walang pag-alinlangan tumakbo siya palabas ng boardroom at iniwan si Anselmo Jr. at ang mga kliyente. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagtungo sa site ng sunog. Pagdating niya doon, napakalaki ng apoy at makapalang usok. Naroon ang mga bombero at ambulansya. Ayon sa mga trabahador, pumasok daw si Leandro sa loob ng nasusunog na istruktura para iligtas ang isang batang anak ng isa sa mga construction worker na naiwan sa loob. Leandro, wag! Sigaw ni Beatrice habang sinusubukang pumiglas sa mga pumipigil sa kanyang mga gwardya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Beatrice ang lahat. Walang silbi ang lahat ng kayamanan at katanyagan sa mundo kung mawawala ang lalaki nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Ilang minuto ang lumipas na parang 100 taon para kay Beatrice. Umiiyak siya habang nakaluhod sa buhanginan sa labas ng nasusunog na gusali. Nagmamakaawa sa Diyos na huwag bawiin si Leandro sa kanya. Patawarin mo ako, Leandro. Mamalik ka lang sa amin. Panalangin niya sa gitna ng hagulhol. Biglang isang malakas na hiyawan ang narinig mula sa mga tao. Mula sa makapal na usok, lumabas si Leandro. May timang mukha dahil sa uling at may mga bahagyang pasa sa balikat. Ngunit ligtas niyang hawak ang umiiyak na bata. Agad na dinaluhan ng mga medical team ang bata at si Leandro. Hindi na nagtubili si Beatrice. Tumakbo siya patungo sa asawa at maigpit itong niyakap. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling damit ng uling at dumi. Leandro, salamat sa Diyos, ligtas ka! Umiiyak na sabi niya. Tumingin sa kanya si Leandro. Nanghihina, ngunit may pagmamahal pa rin sa mga mata. Betty, akala ko hindi mo na ako kailangan. Bulong ng arkitekto bago ito tuliyang mawalan ng malay dahil sa labis na usok na nalanghap. Dinala si Leandro sa ICU ng pinakamalapit na ospital. Sa loob ng 3 araw, hindi umalis si Beatrice sa tabi ng kanyang asawa. Siya mismo ang nagpupunas dito, nagpapakain kapag nagigising ito at nag-aalaga. Ipinasa niya ang lahat ng pamamahalan ng kanyang yaman kay Anselmo Jr. at kay Chris. Napagpasyahan ng kanyang pamilya ang kanyang magiging pangunahing prioridad. At nang tuliyang magkamalay at lumakas si Leandro, nakita niya si Beatrice na nakasandal sa gilid ng kanyang higaan. Hawak ang kanyang kamay habang natutulog. Maranyang hinaplos ang buhok ng asawa na napagising kay Beatrice. Mahal? Bungad ni Beatrice ng malawak ng ngiti at mga matang puno ng pag-ibig. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos na basta kasama kita. Sagot ni Leandro. Umupo si Beatrice sa tabi niya at sumandal sa kanyang dibdib. Patawad. Leandro, tama ka. Nalunod ako sa kagustuhang patunayan ng sarili ko sa mundo at bawiin ang nakaraan. Namunti ko na makakalimutan ang kasalukuyan nating dalawa. Ayaw ko na ng karangyaan kung kapalit nito ay ang kaligtasan mo. Ang tanging imperyo na gusto kong pamunuan ay ang ating maliit na pamilya. Niyakap siya ni Leandro ng maigpit. Ang lamat sa kanilang relasyon ay tuloy ng naghilom. Mas naging matatag pa kaysa noon. 1 taon matapos ang insidente ng sunog, nagpasya si Beatrice sa tuluyang magretiro sa mundo ng showbiz. Nagdao siya ng isang huling engrandeng press conference. Hindi para magmalaki, kundi para magpasalamat sa lahat ng suporta sa kanyang mga tagahanga. Ang sining ng pag-arte ay palaging mananatili sa puso ko. Pahayag ni Beatrice harap ng milyon-milyong manonood. Ngunit ngayon, nais ko namang gampanan ang pinakamahalagang papel na ibinigay sa akin ng may kapal.
ang maging isang buong panahong ina kay Felicity at asawa kay Leandro. Ang kanyang nakuhang malaking yaman mula sa kanyang tunay na pamilya ay hindi niya ginastos para sa marangyang pamumuhay. Sa halip, sa tulong ni Leandro at Anselmo Jr., nagpatayo sila ng mga libreng pabahay at paaralan para sa mga pamilya ng mga construction workers at mga kapuspalad na kabataan. Si Stephanie at Martha naman, mula sa loob ng kulungan ay nakita ang mga balita sa telebisyon. Sa pagkakataong ito, wala na silang galit na nararamdaman, kundi matinding pagsisisi. Napagtanto nila na ang babaeng tinapakan nila noon ay naging isang napakalaking pagpapala sa bansa, habang sila'y nagdarusa sa dilim ng kanilang mga maling desisyon. Ginanap ang ika-5 anibersaryo ng kasal ni Leandro at Beatriz sa mismong malawak na lupain na namanan ni Beatriz sa probinsya, na ngayon ay isa sa napakagandang eco-resort at farm na si Leandro mismo ang nagdisenyo. Ang paligid ay napapaligiran ng mga sariwang bulaklak, mga ilaw na tila mga alitap-tap sa gabi at ang tunog ng masayang tawanan ng mga bisita. Tumatakbo sa damuhan ng 4 na taong gulang na si Baby Felicity. Suot ng isang maliit na puting bestida habang hinahabol siya ni Direk Anselmo na tumatawa. Nakatayo naman sa balkonahe si Leandro at Beatriz, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ng kanilang anak at ang magandang tanawin. Nakasuot si Beatriz ang isang simpleng bestida na nagpapakita ng kanyang natural at mayuming ganda, malayo sa mataba at api-apihang si Betty noon, at masalang malayo sa malamig na si Beatriz na puno ng paghihiganti. Salamat sa pagdala sa akin sa paraisong ito, mahal. Wika ni Leandro habang isinasandal ang kanyang ulo sa ulo ni Beatriz. Humarap sa kanya si Beatriz. May luha ng wagas na kaligayahan sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Salamat din, Leandro. Dahil sa pag-ibig mo, ang alipusta sa dilim ay naging isang nagniningning na bituin na hindi na muling mawawalan ng liwanag. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis, matagal at mapayapang halik. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na tagumpay laban sa mga mapang-api ay hindi ang gantihan sila ng masama, kundi ang mabuhay ng may dangal, pagpapatawad at wagas na pag-ibig na walang katapusan. Wakas.